Ako po ay talagang nagpupuri kay Lord sa mga sharing dahil nagbibigay luwalhati tayo sa ating Panginoon. Konti lang pong dagdag kasi po mihingi tayo kay Lord, hindi po ba? Marami tayong hinihingi. At pinagkakaloob sa atin ng Diyos, hindi lang marahil sa paraan na gusto natin. Sabi nga niya, dudugtungan ko lang po konting-konti. Nag-outreach po kami. Hindi po ako halos makatayo, pero andyan ang tawag ng Diyos. Sabi ko, sandali lang. Natapos po kami 9 o'clock, pero nakauwi po kami 11:30. Bakit po? Napakabuti ng Diyos. Si Mary Dale, tsaka si Michelle, sabi nila, kumain ka na ba, Nay? Sabi ko, hindi pa nga. Nay, halika, bublow out ka namin. So, during that time, nagkaroon kami ng sharing. No? Yung nasa loob namin, lahat-lahat. And I praise and thank God. Kasi nga, ang Diyos, napakabuti. Kung napakinggan nyo, sinasabi, mapagpaimbabaw. Bakit? Nababasa nyo yung nangyayari dyan, nakikita nyo, di ba? Pero bakit hindi nyo nakikita ang palatandaan na binibigay sa inyo ng Diyos? Diyan lamang sa tabi-tabi ninyo. Amen po ba? Kung minsan ay hindi natin makita ang gusto ng Diyos na makita natin. Amen. Minsan, sinasantabi natin yung ating mga kasalanan, yung ating mga kahinaan. We shrug off and put off. Sabi natin, naku, maliit lang naman yung kasalanan na yun. Kung minsan alam natin na mali, pero hindi tayo naninindigan. Kung minsan alam natin yung tama, pero hindi natin sinasabi yung tama. Amen po ba? Sabi nga, kasi ang Diyos po gusto maging totoo tayo. Sigurado po sa ating mga buhay, meron po tayong naging kakulangan. At sasabihin ko po, lahat tayo ay naging bahagi nito. Amen po ba? Alam natin mali. Pero natotolerate natin yung mali. Amen po ba? Alam natin yung tama, pero hindi natin pinaninindigan ng tama. Nakita po natin, halimbawa, sa kalakaran ng ating pamahalaan. Alam natin yung tama at yung mali. Pero we shrug off our shoulders. Sabihin natin, okay lang yan eh. Kalakaran naman yan ngayon. Yun ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Sa kasama natin, sa community, kahit sa tahanan natin, sa bahay natin, ganun ang nangyayari. We let go of the little. Sabi natin, maliit lang naman yung kasalanan. Ang hindi natin alam, sa maliit na ito, lumalaki ito to the point na later on, hiwalay na tayo sa ating Panginoon Diyos. Sinasabi ng Diyos na nakikita natin yung palatandaan. Sabi natin, ay makulimlim ngayon, uulan. Tama naman. Ay, ganito ngayon. Ay, kasi mainit na mainit. Hindi uulan, sisikat ang araw. Pero kapatid, meron kang hindi nakikita na nais ng Diyos na makita mo. God is always offering us, take note, that grace of transformation. Gusto ng Diyos magkaroon tayo ng pagbabago sa ating mga sarili. Kasi gusto ng Diyos maging totoo tayo. Kaya sinabi niya, lahat kayo, mapagpaimbabaw. Alam niyo yung nangyayari rito, pero you take it for granted. Di ba? Bakit? Baka magalit. Kasi nahihiya ako. But God wants us to tell the truth and stand by the truth. Yun po ang gusto ng ating Panginoon. Amen po ba? Masasabi na ba natin na tayo ay totoo? Nakikita natin ang tama at ang mali. Alam niyo po, sabi ni Father Ferdi Bajao, isang SVD, nakadestino sa Palawan. Nung siya ay nakadestino roon, pagpunta niya sa mga bundok na pupuntahan niya, natutuwa siya sa mga tribal, yung minorities. Kasi ang tinitingnan daw nila, yung tubig na umaagos. Pagsabi daw, Father, alam mo, parang may putik dito. Huwag ka nang tumuloy, Father. Kasi baka merong landslide. So, tinitingnan niya, Father,
Nakita mo yung mga seaweeds? Nagkalat yung seaweeds. Huwag ka nang tumuloy, Father. O kaya yun namang mga nangingisda, huwag na kayong tumuloy. Sigurado, aabutan kayo ng malakas na hangin. Sigurado, maapektuhan kayo. Wala kayong mahuhuling isda. So yung mga signs na ito, tinitingnan natin. Ang sinasabi ng Diyos, naku, alam mo naman, alam yung mga signs na yan. Pero bakit yung sign? Bakit yung katabi mo na dapat siya'y makita mo ang kanyang tanda ng paghihirap, tanda ng kawalan, tanda ng pagkaapi, tanda ng kung ano-ano pang bagay. Bakit hindi yun ang makita natin sa ating buhay? Nakikita natin yung mali. Pero baka merong nais ang Diyos na makita sa bawat isa sa atin. Tandaan po natin ang Diyos parating nakabukas ang palad. Nakabukas ang pagmamahal, offering us, take note, a grace of transformation para tayong lahat magbago. So simple lang po naman talaga yung ebanghelyo ngayon. Madalas natidinig natin, di ba? Si Lord diretsong magsalita Kayong mapagpaimbabaw. Tanungin natin sa sarili natin, nagiging mapagpaimbabaw ba tayo sa maraming oras at pagkakataon? Marahil nga, ganon tayo. Pero ang Diyos, ulitin ko po, is always here with us, offering us that grace of transformation. Hindi pa huli ang lahat. Kung alam natin na tayo nagkasala, magbalik loob tayo sa Diyos. Tulad po ng ibinisang example kung ating pagninilayan, bakit yung tao ay nakipagkasundo, no? Nakipag-reconcile dun sa tao bago siya dalhin sa korte. Kasi alam niya may kasalanan siya. Kasi alam niya matatalo siya. Yun ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Kung meron tayong kasalanan, ngayon pa lang, bumalik na tayo kay Lord. Lumapit na tayo sa Diyos. Makipag-reconcile na tayo sa Panginoon para hindi dumating yung pagkakataon na sa huling sandali ng ating buhay, we receive God's judgment. Pero ang judgment po, at sabi nga natin, ang Diyos, yung kanyang sinasabi natin paghuhukom, hindi po siyang nagbibigay ng parusa sa atin. Tayo ang gumagawa kung ano ang ipaparusa sa atin ng Diyos, kung gaano kabigat, kung gaano kalaki, kung ano ang mangyayari sa atin. So ang sabi sa atin ng Diyos, pag-uwi po natin at kahit ngayon, please let us look at ourselves. Alam ko, kahit ako, tinitingnan ko yung sarili ko. May pagkakataon ba na naging paimbabaw ako? May pagkakataon ba na hindi ako naging totoo? May pagkakataon ba na hindi ko sinabi ang katotohanan? Pinagtakpan ko. Kapatid, ito yung hamon sa atin ng mabuting balita sa oras na ito. Ang gusto ng Diyos, with contrite and meekness of hearts, sabihin natin sa Diyos, yung ating mga kakulangan, we go back because we have a God who is so merciful, full of grace and generosity, a forgiving and loving God. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Ganun yung Father, the Son, the Holy Spirit.